Kabanata 101. Hey, Dave. Luna Windsor, pinirmahan mo talaga ang Glory World. Bakit hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito? Nabasa mo ba yung email na pinadala ko o hindi? Sigaw ni Dave sa kabilang linya. Di ba busy ka? Ayoko namang istorbohin ka. At saka, anong kinalaman ng email mo dito? Sagot ni Luna habang awkward na napangiti kay Lucas dahil sa lakas ng boses ni Dave. Dali-dali niyang dinala ang phone paakyat. Sa likod niya, pinanood siya ni Lucian habang hinihimas ang baba, sabay bigay ng makahulugang tingin sa kapatid. Kuya, mukhang may gustong agawin ang pwesto mo ah. Kawawa naman, in love din pala siya kay Little Luna. Buti na lang, hindi ko siya type. Sok-sok. Nakakatakot talaga kapag naging karibal sa pag-ibig. Sa kabilang linya, halos maputukan na ng ugat si Dave sa galit. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nabubuksan ang email. Sorry, nakalimutan ko. Importante ba talaga? Akala ko spoof video na naman yan o prank. Huminga ng malalim si Dave at mahinahon pero mariing sinabi. Ikaw, ngayon, agad, mismong oras na to, buksan mo ang inbox mo at tingnan mo ang pinadala ko. Huwag mong ibababa ang tawag. Buksan mo, ngayon na. Okay, bubuksan ko na. Walang magawa, binuksan ni Luna ang laptop at hinanap ang email ni Dave. Dinownload niya ang attachment. May kasamang larawan at audio file. Inuna niyang buksan ang larawan. Screenshot ito ng group chat. Mo, ang gwapo ng anak ko, at ang cute ng apo ko. Lucas, sino ang pumili ng suot mo at ni Little Treasure? Was it that young woman you like? Oo, alam ko na, hindi mo kayang pumili ng ganitong klaseng damit. Tignan mo ang kulay, buhay na buhay. Ang ayos, hindi tulad ng laging madilim at boring mong mga damit. Pati si Little Treasure, pinagsusuot mo rin ng kung ano-anong walang kulay noon. Wala na talagang duda, kailangan na talaga ng isang babae sa bahay nyo. Siya rin ba ang kumuha ng mga litrato? Oo, hindi masama. Grabe, ang future sister-in-law ko ay malupit. Napasuot ka niya ng kulay na ganyan at napapost ka pa sa harap ng camera. Binilhan kita dati ng kulay na halos ganyan din at halos isumpa mo ang taste ko. Ang chat ay malinaw na mula sa Ford family. Nandyan sina Lucas, ang dalawang matandang Ford, at si Lucian. Tinitingnan mo na ba? Tanong ni Dave, medyo bitin. Oo, tumanggo si Luna, may halong pagkalito sa mukha, tapos binuksan niya ang audio file. May kaunting kaluskos, at pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Dave. Tito, anong intensyon mo kay Luna? Sumunod naman ang malamig at mabagsik na tono ni Lucas. Kay Luna. Oo, hindi mo ba napapansin? Ang mga kilos mo, masyadong malabo, masyadong malapit. Anong ibig sabihin yan? Porsigidong tanong ni Dave. Matamlay pero may banta ang boses ni Lucas. Sa tingin ko, malinaw naman ang ipinapakita ko, kung hindi mo pa rin maintindihan. Sa puntong ito, biglang kumabog ang dibdib ni Luna. Parang siya mismo ang naghihintay ng sagot. Ano kaya ang isasagot ni Lucas? 3 segundo ang lumipas na parang 3 siglo. At saka lang muling nagsalita si Lucas. Malinaw na ba ngayon? Ha, anong ibig sabihin nun? Litong bulong ni Luna. Parang may namiss siyang crucial part. Papakinggan niya sana ulit ang audio, pero may narinig siyang malamig na tinig sa kabilang linya. Hindi mo na kailangang ulitin. Hindi ka nagkamali ng rinig. Isa lang talaga ang sinabi niya. Pero bago niya yun sabihin, hinalikan ka niya. Sa harap ko. Anong? Tula lang napaupo si Luna. Bakit parang ako mismo? Hindi ko alam to. Lasing ka nun. Yung gabi ng welcome dinner ng production crew para sa akin, paalala ni Dave. Biglang nanumbalik kay Luna ang alaala. Gabi yun ang nagkamali siya ng kwarto at sinubukang pagsamantalahan ni Mario Ferrer. Pagkatapos ay personal siyang inihatid ni Lucas pabalik sa kwarto ng crew at sinabihang maghintay pagkatapos ng dinner para sabay silang umuwi. Pagkatapos noon, sobrang lasing na siya. Wala na siyang maalala. At si Dave ay naroon din, kaya doon siguro sila nag-usap ni Lucas. Tahimik si Luna ng matagal. Ramdam ito ni Dave at lalong nanlumo. Hindi ka pa rin naniniwala, no? Alam kong hindi ito matibay na ebidensya. Pwede mong isipin na yung chat ay para lang patahimikin ang mga magulang niya. At sa recording, hindi ko naman nakuha yung pinaka-importanteng bahagi. Salita ko lang ang meron ka. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sumagot na rin si Luna. Dave, maniwala ka man o hindi, hindi naman yun makakaapekto sa desisyon kung pumirma sa Glory World. Kahit totoo pa yung nararamdaman niya para sa akin, alam kong kaya niyang paghiwalayin ang trabaho sa personal. Hindi niya aabusuhin ang posisyon niya. At higit sa lahat, hindi niya ako pipilitin. Sa sandaling yun, alam ni Dave na tapos na. Hindi niya inasahan na ganito kataas ang tiwala ni Luna kay Lucas. Kahit ilang buwan pa lang silang magkakilala. Nagsalita ulit si Luna. Salamat, alam kong nag-aalala ka para sa akin. May press conference bukas, kailangan kong mag-focus sa huling laban. Pagkatapos nito, saka tayo mag-usap ulit. Pagkatapos nito, sa panahong yun, siguradong nasa bitag ka na ni Lucas Ford. Hindi, andoon ka na. Ngayon pa lang. Pero kahit alam niya, wala siyang magagawa. At higit pa roon, hindi lang dahil sa concern ang dahilan ng galit niya. Anong karapatan niyang litin ang mga pamamaraan ni Lucas Ford, kung ang kanya ring paraan ay hindi naman mas marangal? Bumalat kay Dave ang malalim na kawalang magawa. Sige, busy ka na. Kita na lang tayo. Manem, bye. Pagkababa ng tawag, para bang nahigop lahat ng lakas mula sa katawan ni Luna. Para siyang basahan na bumagsak sa kama. Blankong nakatitig lang sa kisame.
Naka-freeze pa rin siya sa sinabi ni Dave. Hinalikan kanya, sa harap ko. Dahil siguro sanay siyang artista, kaya napakadali para sa kanya ang mag-imagine ng eksena. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang kinuha ang phone at nagpadala ng message kay Lucas. Boss, gusto ko sanang repusuhin ang plano para sa presscon, kaya huwag mo na akong tawagin para sa hapunan mamaya. Prutas na lang po ako, sobra ang kain ko ng karne kagabi, tamang-tama, magda-diet muna ako. Sinubukan niyang gawing casual ang tono. Hindi dapat siya mahalata, di ba? Kahit na mahusay siya sa pag-arte, wala siyang kumpiyansa kapag si Lucas Ford na ang kaharap. Kabanata 102. Sa living room, tumingin si Lucas sa message ni Luna. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin. Papunta sa direksyon ng kwarto ni Luna na may hindi mabasang ekspresyon. Lumapit agad si Lucian at sumilip sa phone, tapos napabuntong hininga. Ay, wala si sis-in-law sa kusina ngayong gabi. Sayang, nagabang pa naman ako ng luto niya. Nakakalungkot. Tapos, parang may naisip siya. Niyakap ang balikat ng kuya niya at sabay sabing. Feeling mo ba si Dave ay naka-corner na? Sobrang brutal ba tayo ngayon? Tumalikod si Lucas, ang mukha niya parang isang lawa na bagamat bahagyang ginambala ng hangin, ay muling naging kalmado pagkatapos ng ilang saglit. Alam niyang darating din ang araw na ito, at matagal na niyang hinihintay ito. Sa mga nagdaang buwan, parang naglalakad siya sa gilid ng bangin, pero kahit papaano, nalampasan niya ito ng walang gulo. Para sa kanya, ito na ang pinakamainam na kinalabasan na pwede niyang asahan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang maghintay. Habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang kuya, hindi maiwasang mag-alala ni Lucian. Sa totoo lang, parang nailaan na ng kanyang kapatid ang buong buhay niya sa pagtitimpi nitong mga huling buwan. At kung may hindi magandang mangyari, ayaw na lang niyang isipin kung anong klaseng tao ang babalik mula sa pagkataong inakala nilang iniwan na niya. Simula nang makilala niya si Luna, nagbago na siya at hindi lang basta kaunti. Pwede ngang sabihing nagiba na siya ng lubusan. Hindi kayang tanggapin ni Lucian na baka bumalik ang dating Lucas Ford, o mas malala pa. Kaya napagdesisyonan niyang dumalaw bukas sa templo at magdasal para sa kanyang kuya. Luluhod siya ng mas matagal kaysa dati. Samantala, si Luna, na nagsabing gusto niyang aralin ang plano para sa presscon, ay nakahiga lang sa kama ng mahigit 2 oras. Blanko ang isip niya, walang kahit anong iniisip, pero sobrang linaw ng utak niya. Kapag may sobrang bigat siyang dinadala, ito ang paraang ginagamit niya para bawasan ang pressure. At kung hindi na ito umubra, saka lang siya tumatahak sa mas extreme na paraan. Pero matagal na rin mula noong may bagay na ganito kalaki ang nakaapekto sa kanya. Nang makita niyang halos 10:00 na ng gabi, saka lang siya bumangon at sinimulang aralin ang mga datos na binigay sa kanya ni Judy Collins. Sanay siya sa memorization ng lines bilang aktres, kaya mabilis niyang natutunan ang mga ito. Sa mga sandaling iyon niya biglang naisip, hindi siya hinanap ni Little Bun buong gabi. Malamang, sinabi na ni Lucas sa bata na abala siya. Pagkatapos mag-memorize, napagpasyahan niyang puntahan si Little Bun para tingnan ito. Pagdating niya sa may pinto ng kwarto, inakalang tulog na ang bata, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pero nang makabukas siya ng kaunti, nakita niya ang kulay dilaw na ilaw mula sa lampshade na nakabukas pa. Nakita niya si Little Bun, nakasando sa headboard ng kama, abalang-abala sa paglalaro ng Rubik's Cube, puno ng focus at determinasyon. Sa gilid ng kama nakaupo si Lucas, may bahagyang pagkabahala sa malamig niyang mukha. 10:50 na. Sa 6 na minuto, 11:00 na, sabi ni Lucas. Ibig sabihin, sobrang late na, kailangan ng matulog. Parang walang narinig si Little Bun. Patuloy lang siya sa pagtuture ng Rubik's Cube sa loob ng ilang segundo, tapos ay shuffle, uulitin ulit, parang walang kapaguran. Pinulot ni Lucas ang fairy tale book na binili ni Luna na makulay ang cover, may rabbit at wolf. Walang pagbabago sa ekspresyon niya habang tinanong, anong kwento ang gusto mong pakinggan? Doon lang tumingin si Little Bun sa kanya, pero ang tingin nito parang, may konting panglalait. Pinisil ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay, tapos pinulot ang isang libro. Deadma si Little Bun. Pumili siya ng isa pa. Wala pa ring interes si Little Bun. Sa huli, sumuko na si Lucas. Tiningnan ng relo at biglang seryoso ang mukha. 11:00 na. Napansin ni Luna na malapit nang mawalan ng pasensya si Lucas, kaya agad siyang tumikim at kumatok. Little treasure darling, gising ka pa ba? Pagkarinig ng boses niya, parang binuhusan ng gasolina si Little Bun. Inihagis ang Rubik's Cube, sabay takbo sa kanya na parang isang maliit na buhawi. Yamakap siya sa binti ni Luna at tumangala, ang malalaking mata niya kumikislap-kislap. Parang tinamaan ng critical hit si Luna at napahawak sa dibdib niya. Pagdating ni Luna, tila nakahinga ng maluwag si Lucas. Tapos ka na ba sa trabaho? Oo, halos tapos na, tumanggo si Luna. Umupo siya sa gilid ng kama matapos isalpak ng maayos si Little Bun sa ilalim ng kumot. Agad na inabot ni Little Bun ang makulay na fairy tale book. Yung libro na kanina lang ay tinitingnan niya ng may paghamak. Inabot niya ito kay Luna para basahin. Tutuloy tayo kung saan tayo tumigil kagabi. Tanong ni Luna. Maamong tumanggo si Little Bun habang nakayakap pa rin sa kanya. Sige, ngayong gabi, ang babasahin natin ay ang kwento ng magalang na munting kuneho. Klinero ni Luna ang lalamunan niya at nagsimulang basahin. Sa kainitang taginit, sumisigaw ang mga ibon at puno, ang init. Ang isang magandang puting kuneho na nakasuot ng bulaklaking palda ay masayang umaawit habang palukso-lukso sa tulay.
Tatawid siya para maghanap ng kabute. Habang binabasa ni Luna ang kwento, tahimik na nakaupo si Lucas sa isang upuan sa tabi niya, nakasandal ang ulo sa kamay, tahimik na nakikinig sa malambing at kalmadong boses ni Luna. Naunawaan na niya ngayon kung bakit gustong-gusto ng anak niyang makinig ng ganitong klaseng kwento gabi-gabi bago matulog. Hindi dahil sa kwento mismo, kundi dahil sa kung sino ang nagkukwento. Wala pang 5 minuto, tulog na si Little Bun. Pasensya ka na sa abala, sabi ni Lucas na may pasasalamat sa boses. Walang anuman, sagot ni Luna. Maya-maya, tila nagdadalawang isip siya habang nagsalita, Lucas Ford, alam mo ba, dati, ayoko talaga sa mga bata. Ayaw. Tumanggo si Luna, pero hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Basta, iniisip ko dati na nakakainis sila. Tuwing makakakita ako ng bata, gusto ko na lang magtago, pero hindi ko inasahan na magugustuhan ko si Little Bun. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero komportable ako sa kanya. Parang may koneksyon kami, o baka tadhana. Tinitigan siya ni Lucas, malalim at puno ng kahulugan. Sa mundong ito, walang imposible. May mga bagay lang na hindi mo pa nararanasan. Gusto ko nang bumalik sa tulog, boss, dapat magpahinga ka rin. Putol ni Luna na tila naiilang. Sige, tugon ni Lucas. Pero bigla siyang yumuko papalapit kay Luna. Nagulat si Luna at automatikong umurong, parang instinct na protektahan ang sarili. Nang makita ni Lucas ang reaksyong iyon, mabilis siyang umusog. Hindi pala si Luna ang target niya, kundi si Little Bun sa likod niya. Hinalikan niya ito sa noo at bamulong, good night. Makalipas ang ilang oras, groggy na si Luna, kalahating tulog, kalahating gising. Napanaginipan niya na si Lucas ay nakaupo sa tabi niya, hinalikan siya sa labi, at mahinang bulong, good night, I love you. Siyempre, panaginip lang yun. Dapat panaginip lang. Pero, bakit parang ang totoo? Samantalang, sa Pearl River Apartments. 10 oras na ng gabi pero maliwanag pa rin ang loob ng unit ni Snow Windsor, puno ng mabigat na tensyon. Nasa sulok ng sofa sina Jasmine at Therese, tahimik lang, parang hindi makahimik dahil sa bigat ng atmosphere. Sa puntong ito ng mga pangyayari, sino nga ba ang hindi maiinis? Sino bang mag-aakalang matapos paalisin si Luna, ay magkakaroon siya ng mas malaking break at makakapirma pa sa Golden Age Entertainment? Kung sa ibang kumpanya lang siya napunta, madali lang sanang harangin ng Starlight Entertainment. Pero hindi kaso Golden Age pa talaga. Sa harap ng Golden Age, ang mga plano at koneksyon ng Starlight ay parang biro lang. Gusto sanang palakasin ni Jasmine ang loob ni Snow, sabihin kahit na sikat ngayon si Luna, baka matalo rin siya sa huli, pero hindi niya masabi. Paano pa niya masasabing walang laban si Luna, kung mismong si Mr. Lucas Ford na ang sumuporta rito? Hindi lang basta-basta nila na-underestimate si Luna. Ang totoo, ang salitang, underestimate, ay sobrang gun pa. Bukas ng alas 9 ng umaga, sa Golden Age Entertainment, parang mga nagbabantay ng bomba ang mga reporter sa conference room. Anumang bagay ay pwedeng mangyari. Kakatapos lang ng press conference ng Starlight, at kinabukasan naman ay may malaking anunsyo ang Golden Age Entertainment. Halos lahat ng tao ay kumbinsidong planado ang lahat ng ito. Sa puntong ito, kahit tubig ay di na kayang baligtarin ang agos ng opinyon ng publiko. Karamihan ay sabik na para sa press conference bukas ng Golden Age. Tinatayang lahat ng malalaking media sa buong syudad ay dadalo. Matapos sirain at ihagis ang ilang gamit hanggang maging tumpok ng basura, paikot-ikot si Snow sa loob ng bahay, parang hayop na nabitag. Sabi ng insider ng Golden Age, tungkol saan daw eksakto ang conference. Wala pa rin ba tayong balita mula sa mga tauhan natin? Umiling si Jasmine, ginawa na namin lahat ng paraan. Tila sina Luna lang at ang mga executive ng Golden Age ang may alam. Puro kapareho lang ng nasa social media post ang sinasabi ng iba. Kung gusto talaga nating malaman, kailangan si Mr. Lucian Ford na mismo ang tanungin. Si Judy Collins, di ba nirepost niya ang post ni Luna? Malamang siya na ang manager ni Luna. Dapat alam niya kung tungkol saan ang conference. Nang makita ni Jasmine na tila nauubos na ang pasensya ni Snow, napabuntong hininga siya at sinabing, noong hawak pa ni Judy Collins si Nicole Sloan, siniraan natin siya at inagawan ng role. Sa tingin mo, ngayon pa ba siya magbibigay ng impormasyon sa atin? Nagngingit-ngit si Snow. Hindi pwede to. Maghihintay na lang ba tayo hanggang magbukang liwayway? Ang totoo niyan, gusto na ngang bumalik ni Jasmine sa hotel para magpahinga. Kasi bukod sa paghihintay, wala naman na silang magagawa. Samando si Snow sa coffee table, at ininom ng tuloy-tuloy ang natitirang alak sa baso. Kumislap ang mga mata niya ng masama. Yung probinsya ng yun, kahit pa pumirma siya sa Golden Age Entertainment, so what? Akala ba niya dahil hawak siya ng Golden Age, pwede na siyang mag-relax at magpakakampan? Biglang sumabat si Therese, sinamantala ang pagkakataon para makisipsip. Tama ka, Miss Snow. Kahit anong gawin niya, habang may bahid pa rin ang pangalan niya, hindi siya makakapantay sa'yo. Hindi niya kayang itaas ang ulo niya habang ikaw ang nasa paligid. At tandaan mo, may tao tayo sa loob ng Golden Age. Makakahanap tayo ng butas para maipit siya. Pag nagkamali siya, siguradong darating ang araw na pagsasawaan din siya ng Golden Age. Panata 103. Kinabukasan ng umaga, sa ballroom ng Blue Horizon Hotel, nakahanda na ang lahat ng media. Lahat sabik na sabik, hinihintay ang bida ng araw. Matagal-tagal na rin mula nang may ganito kalaking balita sa entertainment industry. Kahit anong maliit na detalye ngayon, pwedeng gawing headline.
Bukod sa mga reporter, lahat ng taong interesado sa isyong ito ay nakatutok din. Sa TV, sa computer, o sa livestream. Eksaktong alas 9 ng umaga, nakaupo na ang buong team ng Golden Age Entertainment. Sa gitna, si Luna Windsor. Sa kaliwa niya si Judy Collins, at sa kanan si Attorney Zack Steven. Sa magkabilang dulo, naroon ang PR director na si Leon Felix at si Lucian Ford. Ang lineup pa lang na yun, panalo na agad. Parang pinatay sa gulat ang kalahati ng mga reporter. Grabe, totoo ba to? Si Judy Collins ang manager ni Luna Windsor. So totoo nga yung balitang magre-retire na si Nicole Sloan. Ibig bang sabihin nito, si Lina Windsor ang magiging tagapagmana niya? Yung lalaki sa kanan ni Luna Windsor parang pamilyar, teka, hindi ba yan si Attorney Zack Steven? Yung kilalang economic lawyer. Pati si Leon Felix ang attend ng press con para sa isang artista lang. Kalimutan mo na si Leon Felix. Ang general mismo na si Lucian Ford ay andito. Grabe tong lineup na to. Pang lifetime to. Tama, kailan pa ba nagkaroon ng golden age ng ganito kabonggang press con para lang sa bagong artist? Ang unang nagsalita ay si Lucian Ford. Una sa lahat, formal kong ipakikilala sa inyo ang pinakabagong miyembro ng Golden Age Entertainment, Luna Windsor. Tumayo si Luna sa harap ng mga media at camera, bahagyang yumuko bilang pagbati, saka muling umupo. Sunod-sunod ang mga flash mula sa mga camera ng mga photographer. Walang tigil sa pagkuha ng larawan. Ngayong araw, nakaitim na dress si Luna at simple lang ang kanyang makeup. Tama lang para sa formal na okasyong ito. Nagpatuloy si Lucian. Sunod, para sa mga taong mas interesado sa isyu ni Nicole Sloan, narito si Miss Judy Collins para sagutin ang inyong mga tanong. Kung ibang panahon ito, siguradong si Nicole Sloan ang magiging sentro ng atensyon. Pero ngayon, gusto ng mga reporter na tapusin na agad ang bahaging yun dahil mas sabik sila sa tunay na paksa ng press con. Sa kabutihang palad, kilala si Judy Collins sa pagiging diretso at walang paligoy-ligoy. Sa iilang salita lang, inilahad niya na ikakasal na si Nicole Sloan at magpapahinga na ito sa trabaho para mag-focus sa kanyang pamilya. Sapat na ang mga salitang iyon para tiyaking totoo na si Luna Windsor nga ang pumalit kay Nicole Sloan sa Golden Age Entertainment. Doon na may nagtanong mula sa mga reporter. Gusto po naming malaman kung bakit nyo pinili na hindi lang tanggapin, kundi palitan pa ni Luna Windsor na isang artistang may kontrobersya. Hindi ba kayo natatakot na baka ito na ang simula ng pagbagsak nyo? Sumunod-sunod na rin ang iba pang reaksyon ng mga mamamahayag. Kung self-destruction na to, ibig sabihin bulok ang buong kumpanya. Sigurado akong hindi sang-ayon ang mga mataas na executive dito. Mukhang hindi na talaga alam ng Golden Age kung ano ang tama at mali. Nagkatinginan sina Lucian at Attorney Zack, saka nagsalita si Lucian. Ang susunod na magsasalita ay si Lawyer Steven. Pakiusap, makinig tayong lahat. Lawyer Steven. Napakunot noo ang mga reporter. Kanina pa rin sila nagtataka kung bakit may abogado sa press conference. Kaya't lahat ay napatingin sa kanya, sabik sa kung anong sasabihin niya. Pinindot ni Attorney Zack ang laptop sa harap niya, at biglang tumunog ang audio mula sa speaker sa buong silid. Hindi si Luna Windsor ang nagbayad sa akin. May ibang taong nag-utos sa akin na DA ng espada. Pero hindi ko alam kung sino. Nakakuha ako ng anonymous email, may mga instructions, tapos binigyan ako ng $100,000 na paunang bayad. Sinabi nila na bibigyan pa nila ako ng isa pang $100,000 kapag natapos ko na ang trabaho. Pagkatapos ng tunog, saglit na natahimik ang buong silid. 3 segundo ng katahimikan, at biglang sumabog ang reaksyon ng lahat. Matalim ang tingin ni Lucian sa paligid. Pakiusap, tumahimik. Agad na tahimik ang lahat, gulat na gulat at tutok ang atensyon. Pagkatapos ay humilo ang malaking screen sa likod ni Attorney Zack, ipinakita ang dalawang larawan. Ang una ay screenshot ng IP address ng anonymous email na nanggaling ito sa tirahan ni Snow Windsor sa Pearl River Apartments. Ang pangalawa, ay ang account information ng nagpadala, ito pala ay mula sa assistant ni Snow, si Therese Zachary. Muling sumabog ang reaksyon sa conference room. Ngayon ay hindi na ito kayang pigilan ng sinuman. Pero hindi pa tapos si Lawyer Steven. Inilabas niya ang opisyal na medical report ukol sa injuries ni Snow Windsor at napatunayang si Luna ay agad umatras matapos ang aksidente. Ang pinsalang tinamo ni Snow ay minimal lamang. Skin trauma lang ito, at pwede na siyang pauwiin sa parehong araw. Pero pinili ni Snow na manatili sa ospital ng ilang araw. Sa tuwing may reporter, sinasabi niya na grabe ang pinsala niya, nawalan daw siya ng maraming dugo, at naghihingalo. Lahat ito ay para kunin ang simpatiya ng publiko. Matapos ipakita ang lahat ng ebidensya, inilabas ni Attorney Zack ang isang legal notice, opisyal nang nagsampa ng kaso si Luna Windsor laban kay Snow Windsor para sa pang-aakuse, defamation at libel. Kabanata 104. Kung ikukumpara kay Lucian na mahilig magbigay ng clues at patikim, si Attorney Zack ay mabilis at diretso sa punto. 3 minuto lang, siya na ang may kontrol sa buong sitwasyon. Ang sunod-sunod na pasabog na ginawa niya ay parang bomba ng katotohanan. Nagulo at nawalan ng direksyon ng mga tao. Naisip ni Leon na wala na siyang kailangang sabihin, kaya hinawakan lang niya ang mikropono at nagsabi. Okay, bubuksan na natin ang panel para sa Q&A session. Malaya kayong magtanong ng kahit ano. Mga reporter. Ang mga isip nila, parang sinulid na nagkabuhol-buhol. Masyadong mabilis ang ikot ng mga pangyayari, parang buhawi. Hindi nila alam kung anong dapat tanungin. Walang sino man ang nag-akala na si Snow Windsor mismo ang nag-utos kay Ryan Parker.
Na ang lahat ng ito ay plano, palabas lamang at kasinungalingan na siya mismo ang may gawa. Ibig bang sabihin, itong mga, makatarungang, mamamahayag na buong sigasig na nanira kay Luna at sa mga kaibigan niya, laruan lang pala ni Snow Windsor. Sobrang hirap tanggapin, pero nasa harap na nila ang ebidensya. Paano pa sila magkakaila? Matagal bago may isang kamay na mahinang nagtaas, mula sa gitna ng mga tao. Tinanguan nito ni Leon Felix, senadorias na pwede na siyang magsalita. Tumayo ang reporter, tumingin kay Attorney Zack, at nagtanong. Ginoong abogado, gusto ko pong malaman, sa anong paraan niyo nakuha ang ebidensyang yun? At kaya niyo po ba itong legal na patunayan? Tahimik na tiningnan ni Attorney Zack ang lahat ng reporter, saka siya sumagot. Nandito ako, sapat na yun para patunayan na totoo ang lahat. Napahiya ang reporter, wala nang masabi. Sa totoo lang, hindi biro ang kredibilidad ni Attorney Zack Steven. Isa siyang kilalang abogado, kaya ang tanong na yun ay parang insulto sa propesyon niya. Nagpatuloy si Attorney Zack. Bukod doon, lahat ng ebidensya ay nakuha sa legal na paraan. At kasalukuyang may lihim na investigasyon ng mga pulis. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa harap ng tuwid at patas niyang tindig, napanganga ang mga reporter at wala ni isa ang nagduda sa legalidad ng mga ebidensyang ipinakita. Sa gilid, napakamot sa ulo si Luna, nahihiyang pinaglalaroan ang kanyang buhok. Grabe talaga si Lawyer Steven, ang galing niya. Pero, kung tutusin, guilty ako eh. Legal means. Ang totoo, kinumpirma lang yun gamit ang torture, at si Lucas ang mismong nag-hack. Bigla niyang naalala kung bakit pamilyar sa kanya si Attorney Zack. Pareho pala sila ng aura ni Lucas. Pareho ang diskarte, parehong malamig at nakakapanindig balahibo. Birds of the same feather nga talaga. Habang unti-unting nakabawi ang mga reporter mula sa pagkabigla, nag-umpisa na silang maghagis ng sunod-sunod na tanong. Reporter, Ginoong General Manager Ford, gusto naming malaman, bakit niyo po ibinuhos ang napakaraming oras at resources para tulungan si Luna Windsor? Totoo po ba ang chismis? May espesyal ba kayong relasyon ni Miss Windsor sa personal? Hinawakan ni Lucian ang kanyang baba, nag-isip. Syempre may espesyal, future sister-in-law ko siya. Pero ang sinabi niya sa publiko ay ito. Ginawa namin ang lahat ng yun dahil naniniwala ako sa sarili kong mata sa paghahanap ng talento. At naniniwala ako na karapat-dapat siya. Ilalagay ko na ito sa record, balang araw, makikita niyo na tama ang naging desisyon namin. Ang dapat manghinayang ay ang Starlight, na pinakawalan nila si Miss Luna Windsor. Napakaganda ng sagot ni Lucian. Kahit isang butas, walang mahagilap ang mga reporter. Ngayon, lumingon na sila kay Luna. Siya ang totoong bida ngayong araw, pero dahil sa solidong suporta ng Golden Age, halos hindi na kailangan na siya pa ang magsalita. Reporter, Miss Luna, alam po naming mabuti ang relasyon niyo noon ni Miss Snow. Ano po ang naging dahilan kung bakit nagawa niya ito? May problema po ba kayo? Luna, tanungin niyo siya. Reporter, sa apartment na tinutuluyan mo, sinabi ng mga staff na ilang buwan ka nang hindi umuwi doon. Wala ka bang gustong ipaliwanag? Luna, wala. Kung saan ako titira, desisyon ko yun. Reporter, saan ka po tumitira ngayon? Pwede bang malaman? Luna, sa bahay ng mga kaibigan. Reporter, alam po ba ni Dave Thompson na sumali ka sa kumpanya? Balita kasi sa set na malapit kayo. Siya po ba ang tumulong sa'yo dito? Luna, malapit nga kami. Pero hindi. Natahimik bigla ang bulwagan. Sa isip-isip ng mga reporter, ang hirap hawakan nitong si Luna. Hindi talaga mapiga, walang may hugot na chismis. Napilitan silang iwan ang masiselang tanong at lumipat sa mas ligtas na paksa. Reporter, ngayong opisyal ka nang nasa Golden Age, ano ang plano mo? Luna, gusto kong magtrabaho. Tulungan ng boss para kumita pa lalo ang kumpanya. Tinulungan niya ako sa karera ko, kaya sisiguraduhin kong hindi siya nagkamali sa pagkuha sa akin. Ang akala ng mga reporter, ang boss na tinutukoy niya ay si Lucian Ford. Pero si Lucian lang ang nakakaalam kung sino talaga. Ang kuya niyang si Lucas Ford. Hay nako, kung marinig lang yun ng kuya ko, siguradong hihimatayin siya sa kilig. Okay, dito na po nagtatapos ang press conference. Para sa ibang tanong, maaari niyo pong i-request ang private interview. Lahat ng concern kay Luna Windsor ay dadaan na sa kanyang agent, si Miss Judy Collins, sabi ni Leon, sabay tayo para tapusin ang event. Ang mga reporter ay may sari-sariling reaksyon pero iisa ang iniisip nila. Kahapon, 3 oras ang press call ng Starlight para sirain si Luna. Pero eto, Golden Age, kalahating oras lang pero solid, walang sablay. Dito mo makikita kung sino talaga ang may class. Nang akala ng lahat ay tapos na, bigla silang pinigilan ni Lucian. Sandali lang. Ha, may pahabol pa ba? Nagkatinginan ng mga reporter. Excited lahat. Ngumiti si Lucian, pero malamig ang tingin, nakalimutan niyo ba? Ha, nakalimutan ang ano? Nagkatinginan ng mga reporter, di alam ang ibig sabihin. Tumawa si Lucian, pero wala ni kapirasong saya sa kanyang mga mata. Ilang araw niyong pinaglaruan at siniraan si Luna Windsor. Sunod-sunod ang maling paratang. Ngayon, wala man lang kayong masasabi. Wala man lang kayong sorry. Tahimik ang lahat, hanggang sa unti-unti, isa-isa silang nagumpisang humingi ng paumanhin kay Luna, habang sa loob-loob nila, galit na galit sila kay Snow. Napataas ang kilay ni Luna. Hindi niya inaasahan yun. Aba, seryoso rin pala minsan ang prinsipe na to. Marunong din manindek. Pero mabilis lang yun. Bumalik agad si Lucian sa kanyang likas na anyo. Ngiti hanggang tenga, puno ng kasiyahan.
Little Luna, sweetheart, pwede bang ikaw naman magluto mamaya sa bahay? Ako na ang bahala sa pamamalengke at paghuhugas ng gulay. Napatingin si Luna sa kanya. Gusto ko talaga siyang sipain pataas at ipadala sa langit. Wala ba siyang kaalam-alam kung gaano kadelikado pakinggan yung mga sinasabi niya? Nagulat si Leon, napuno na nga ang tasa niya, at ngayon natapon pa sa sahig ang lahat. Ngayon ko lang nagets, kaya pala biglang tumawag si Big Boss Ford sa gitna ng gabi para lang ipaasikaso ang mga bagay ni Luna. Ano bang tunay na relasyon ni Mr. Lucian at MS Luna? Nakatingin si Luna kay Lucian, ang mukha niya litong-lito sa pagitan ng pagngiti at pagkahiya. Masyado pa sigurong maaga, kaya siguro hindi muna ngayong gabi. May lakad lang ako kasama ang ilang kaibigan, siguro ay reschedule na lang natin. Nang makita niya ang itsura ni na Leon, Judy, at Attorney Zack, agad siyang nagpaliwanag. Mr. Felix, MS Collins, Lawyer Steven, paliwanag ko lang po. Sinabi ko lang kasi minsan na masarap akong magluto, tapos ayan na siya, lagi akong kinukulit na bayaran ko raw ang utang na loob ko sa kanya sa pamamagitan ng pagkain, hindi lunch. Pero sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat ngayon. Maraming salamat, sabay malalim na yuko. Sa simpleng mga salita ni Luna, agad niyang naresolba ang posibleng maling pagkakaintindi. Tumango si Judy, tila may pagkakasya. Magaling ang bata, sa biglaang sitwasyon, mahusay siyang nagdala ng sarili. Sa press conference kanina, disente rin ang performance niya. Magandang alaga to. Tungkol naman sa relasyon nila ni Lucian, madaling mapagkamalang may espesyal sa kanila, pero sa totoo lang, malinaw naman na magkaibigang malapit lang talaga sila. Kabanata 105. Pearl River Apartments, sa apartment building ni Snow. Maagang-maaga pa lang ay bumili na si Yuan ng ilang medical supplements at dumalaw kay Snow. Nang magtagal, napagod na rin sila sa kakayakap. Tiningnan ni Yuan ang relo niya, saka binuksan ang TV. Sa screen, kakasimula pa lang ng press conference ng Golden Age Entertainment. Ipinapakilala ni Lucian Ford si Luna bilang pinakabagong miyembro nila. Si Snow, na hindi nakatulog buong gabi, ay nagpatong ng ilang patong ng palbo sa mukha para matakpan ng eye bags. Maaga siyang gumising para mapanood ito ng live, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta si Yuan. Gusto sana niyang panoorin kung ano ang mangyayari, pero alam niyang hindi niya ito mapapanood ng kasama si Yuan. Kaya yamakap siya kay Yuan at naglalambing, "Honey, ano bang silbi ng TV kung nandito naman ako? Di ba mas gusto mong gumawa na lang ng iba?" Hinaplos ni Yuan ang kamay niya, pero nakatutok pa rin ang mga mata sa TV screen. "Snow, huwag kang ang magulo. Honey, masyado ka namang interesado sa press con ni Luna," sabi ni Snow na halatang naiinis. "Hindi ka ba interesado? Ayaw mong malaman kung ano ang sasabihin nila sa ending ng press con." Nabigla si Snow at nabulunan. "Syempre naman interesado rin ako, pero ayoko lang na nakatitig ka ng sobra sa katawan niya. Huwag kang parang bata, tahimik ka muna," sagot ni Yuan, na may matigas na ekspresyon. Napakagatlabi si Snow, halatang naiinis ngunit wala siyang nagawa kundi panoorin ang live conference na parang nakaupo sa mga tinet. Sa mga sandaling iyon, inanunsyo ni Judy Collins ang pagre-retiro ni Nicole Sloan para magpakasal. Pagkatapos ay may mga reporter na nagtanong kung bakit si Luna ang pinili ng Golden Age. Ramdam ni Snow na parang tumitigil ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng gulo. Pero ito ang Golden Age Entertainment, kahit ang mga reporter ay hindi basta-basta makakagulo. Malamang, ang mga reklamo ay baliwala lang. Maingat na pinagmamasdan ni Snow ang reaksyon ni Yuan, pero napansin niyang simulat sa poll ay hindi inalis ni Yuan ang tingin niya kay Luna, kahit pa walang kinalaman kay Luna ang sinasabi. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng panganib. Biglang nag-click ang lawyer ng mouse, at narinig sa TV ang isang pamilyar na boses. Ito ang boses ni Ryan Parker. Naramdaman ni Snow na bumilis ang tibok ng puso niya. Pinakalma niya agad ang sarili. Kahit pa nakuha nila si Ryan Parker para magbigay ng pahayag, hindi nila malalaman na ako ang nasa likod nito. Pero ang sumunod na pangyayari ay tuluyang nagpagiba sa lahat. Unti-unti, tuluyang nawasak ang lahat ng swerte niya. Nahulog sa sahig ang remote control mula sa kamay ni Snow. Namutla ang buong mukha niya, at ang ekspresyon niya ay naging halos hindi makilala sa sobrang galit at gulat. Akala niya ay wala lang ang mga sinabi ni Luna, pero hindi niya inakala na may matibay itong ebidensya. Ganap na nabaliktad ang sitwasyon. Ang nagpadala ba ng anonymous email ay isang traidor. Pagkatapos ng blackmail na 8 million, ibinenta rin ang ebidensya sa Golden Age. Sa TV, tinanong ng reporter si Luna, "Sa pagkakaalam ko, maganda ang relasyon ninyo ni MS Snow. Ano kaya ang motibo niya para gawin ito? May problema ba?" Nanginginig ang mga kamay ni Snow, agad niyang pinatay ang TV at hinihagis ang remote control. Agad siyang lumapit at yamakap kay Yuan. "Honey, pakinggan mo muna ako. Hayaan mong ipaliwanag ko." Pero nang yakapin niya si Yuan, naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan nito. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao, at ang dating mahinahon at maamong mukha nito ay ngayon ay punong-puno ng galit, hindi pa niya ito kailanman nakitang ganoon. Kinabahan si Snow at mas lalo pang humigpit ang yakap niya, desperadong nagpaliwanag. "Honey, hindi talaga ako yon. Wala akong alam. Hindi ko alam kung bakit ginawa yun ni Therese. Dahil ba minsan napagbubuntungan ko siya ng init ng ulo ko, kaya gusto niya akong gantihan." Hindi umiwas si Yuan sa yakap, ngunit hindi rin gumalaw. Walang emosyon ang tono niya. Kung gusto lang ni Therese na saktan ka, bakit niya kailangang gamitin si Ryan Parker para ibintang kay Luna? Anong makukuha niya roon?
Napansin ni Snow na naninigas ang mukha niya, pero agad siyang nakahanap ng palusot. Siguro gusto niya akong palabising masama. Lagi siyang nasa paligid ko, at alam niyang hindi talaga kami okay ni Luna. Nasa ospital ako noon, kaya kung gumawa man siya ng gulo, iisipin ng iba na ako ang may pukana. Panipi. Kung hindi pa rin kapanipaniwala yan, paano mo ipapaliwanag ang mga sugat mo? Tanong pa ni Yuan. Akala ko kasi ayos na ako noon. Nag-aalala lang talaga ang mga magulang ko kaya ako nanatili sa ospital, sagot niya. Honey, alam mo naman na sobrang pagod ako noon, pati katawan ko, laging masama ang pakiramdam araw-araw. Bakit nila ako sinisiraan ng ganyan? Nanlaki ang mga mata ni Yuan, parang tuluyang nawalan ng emosyon, at doon ay nakaramdam si Snow ng matinding sakit. Snow, paano pa kita pagkakatiwalaan? Umiyak si Snow habang dumadaloy ang mga luha sa pisngi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yuan, tumingin sa mga mata nitong para bang ito lang ang pag-asa niya. Honey, maniwala ka sa akin. Alam mong mabuti ako. Ngayon, lahat sila ay nag-aakusa at nagdududa sa akin. Kung pati ikaw ay hindi maniwala, saan pa ako huhugot ng lakas ng loob? Hindi ko pinapansin ng ibang tao, pero ikaw, kilala mo ako. Sa tingin mo ba kaya akong gawin yun? Honey, please, huwag mo akong iwan. Tahimik si Yuan, parang tulala, hindi makapagsalita. Nanginginig si Snow habang pinagmamasdan siya. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Yuan, at dahan-daang inalis ang yakap ng babae. Tumayo siya at lumakad papunta sa pinto. Nagpanik si Snow at agad tumayo. Honey, Yuan, saan ka pupunta? Huwag mo akong sundan. Kailangan kong mag-isip. Bang, malakas niyang isinara ang pinto at umalis. Sa loob ng bahay, napaluhod si Snow sa sahig. Agad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan si Jasmine. Nagmamadaling bumaba si Yuan sa hagdan, saka sumakay sa kotse. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Basta't nagmaneho siya ng walang direksyon sa mataong mga kalsada ng lungsod. Ang laman ng isip niya. Noong araw na humihingi ng tulong si Luna habang hawak-hawak ang sugatang katawan, pero imbes na damayan siya, pinagsalitaan pa niya ito ng masakit, pilit ipinapaintindi ang sariling paniniwala sa kung ano daw ang tunay na nangyari. Naalala rin niya ang araw sa ospital, nang harapin ni Luna sina Uncle Windsor at Auntie Windsor habang binabato siya ng masasakit na salita at paratang. Kitang-kita niya noon sa malinaw nitong mga mata ang lungkot pero matatag, ni hindi yumuko sa mga salita ng iba. Bumalik din sa isipan niya ang mga araw na siya mismo ang nagsabi ng masasakit na salita. Mga paratang na hindi niya binigyang linaw, basta na lang binitawan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tumayo siya kaagad sa panig ni Snow. Ni hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Luna na magpaliwanag. Kahit noong tuluyan silang naghiwalay, at pinili niyang samahan ang kapatid nito, hindi niya man lang naisip na protektahan si Luna. Sa halip, paulit-ulit pa niya itong nasaktan. Si Snow Windsor ay mayroong pagmamahal ng mga magulang, suporta ng agency, at maraming fans. Pero si Luna, siya ang pinagtulungan ng mundo. Wala siyang kakampi, tinanggap niya ang lahat ng pang-aabuso, tiniis ang mga maling paratang at hinusgahan ng iba. At sa huli, ang taong totoong nagmamalasakit sa kanya, hindi dahil sa pakitang taong o makatarungan, kundi dahil talagang may puso ay isang estranghero. Mula sa likod ng salamin ng kotse, natanong ni Yuan ang LED screen sa labas ng isang shopping center. Si Luna, seryoso ang ekspresyon, isa-isang sinagot ang mga tanong ng reporter, gusto kong magtrabaho. Tulungan ng boss para kumita palalo ang kumpanya. Tinulungan niya ako sa karera ko, kaya sisiguraduhin kong hindi siya nagkamali sa pagkuha sa akin. Alam niyang hindi iyon isang formal na sagot, galing iyon sa puso, ganoon siya. Kahit may pride at attitude si Luna, basta may taong tumulong sa kanya ng totoo, gagawin niya ang lahat para suklian ito. Mabilis ang tibok ng puso niya, halos hindi siya makahinga, palagi niyang iniisip na si Luna ang nagbago. Pero ang totoo, siya pala ang nagbago. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang araw na iyon. Noong tinitingnan niya si Luna mula sa bintana ng ward. Mag-isa ito sa courtyard. Naalala niya ang payat na likod na iyon, parang walang pag-asa. Parang sinaksak ang puso niya. Kabanata 106. Sa gabi, sa Vivi Bar. Ang Vivi Bar ay isang maliit na bar na nasa medyo tagong lugar, pero may pagka-stylish. Kilala ito sa mundo ng entertainment, at dahil sa maganda nilang privacy, maraming artista at personalidad ang dito nagpapahinga. Nasa isang booth si Luna nang dumating si Dave. Nakaupo siya ng naka-cross-leg sa sofa, at sa coffee table, may ilang bakanting bote. Hinubad ni Luna ang kanyang mask at sunglasses. Hoy, hindi mo man lang ako hinintay tapos nag-inom ka na agad. Reklamo ni Dave, hindi ba tumigil ka na sa pag-inom? Ayoko rin naman na naglalasing ka. Nagkibit-balikat lang si Luna, nung tumigil ako, ikaw naman ang nagsimulang uminom. May dala ka bang juice para sa akin? Gago ka talaga, kunin mo na lang yung juice mo sa bar, single ni Dave sabay titig sa kanya. Tumawag ng waiter si Luna gamit ang bell. Pumasok ang isang gwapong lalaking waiter na may ngiting tanong, Miss, anong maipaglilingkod ko? Kinuha ni Luna ang isang malaking bill at isinuksok ito sa bulsa ng waiter. Little brother, tulungan mo naman si big sister. Bilhan mo ako ng 2 bote ng juice, ha? Saglit na natigilan ng waiter, namula ang pisngi, tapos ngumiti, at your service po. Sa gilid, halos lumuwa na ang mata ni Dave sa kakatingin. Luna Windsor, tama na, hindi mo ba nakikita kung paano siya tumingin sa'yo pagkatapos mong landiin? Walang kabog-abog na iniunat ni Luna ang mga binti at sinipa siya.
Wala kang pakialam, binibiro ko lang naman siya. Wala yun, ang dumi lang talaga ng utak mo kaya puro kabastusan ang iniisip mo. Pinagpag ni Dave ang pantalon niya na may konting alikabok. Huwag mo akong daanan sa ibang usapan. Hindi yun ang point. Hindi ba't ikaw ang nagsimula? Sagot ni Luna, tapos umupo siya ng mas komportable sa sofa at napabuntong hininga. Pagkatapos ng mahabang araw, halatang pagod na pagod siya. Kitang-kita ito sa mukha niya. Tiningnan siya ni Dave na halatang concerned. Bakit parang pagod na pagod ka ngayon? Hindi ba naging maayos naman yung press con? Ayos nga lang ako, lahat perfect. Salamat sa certain someone na yan. Ikaw, kasalanan mo kung bakit mentally pagod ako. Inis na sagot ni Luna sabay bangon at tinitigan siya. Sige nga, may tatanong ako, yung araw na yon, si Lucas, totoo bang hinalikan niya ako? Tumungga muna si Dave bago nagsalita. Kapag nagsinungaling ako, susunugan ko lahat ng gamit ko at hindi na maglalaro ng PC games forever. Tumanggo si Luna. Okay, naniniwala na ako. Ang bigat ng panatang yun. Halos mapatid ang hininga ni Dave sa inis. Ilang beses ba kitang pinayuhan? Pero ang tigas ng ulo mo. Hindi ka pa ba namamatay sa katangahan mo? Ang tagal na nating magkakilala, tapos mas pinaniniwalaan mo pa yang si Lucas kaysa sa akin. Napabuntong hininga si Luna habang tinatitigan ang kaibigan niyang waring isang kawawang bata. Actually, nung una pa lang kaming nagkita ni Lucas, sinabi na niya yun. Ano ang sinabi niya? Biglang nanigas si Dave. Ginaya ni Luna gamit ang kamay niya ang gesture. Sinabi niya, pakakasalan daw niya ako. Faf, cough, ano raw? Halos mabulunan si Dave sa iniinom niya. Pinalo siya ni Luna sa likod. Mas nagulat ako kaysa sayo ngayon. Tapos, dali-daling tanong ni Dave. Tinanong ko siya kung bakit. Ang weird kaya noon. Ano sabi niya? Sabi niya, niligtas ko raw si Little Treasure, kaya gusto niyang suklian yun, ibibigay daw niya ang sarili niya sa akin. What the fuck? Anong sinabi mo? Sabi ko, niligtas ko si Little Treasure at niligtas din niya ako pabalik, quits na kami. Wala na siyang kailangang bayaran, tapos tumakbo na ako palayo. Tumayo si Dave at paikot-ikot na parang nababaliw. Gusto talaga kitang sakalin. Kita mo na, from the start pa lang gusto ka na niyang I take advantage, tapos sinabi pa niya ng diretsahan. Bakit hindi mo siya nilayuan? Tinaasan siya ng kilay ni Luna. Paano mo naman matitiis ang inosenteng mukha ni Little Treasure? Lagi kong iniisip, kaya lang niya sinabi yun ay para kay Little Treasure. Tinanggihan ko naman siya eventually, hindi rin niya ako pinilit. Ano pa bang magagawa ko? Pangalan pa lang ni Little Treasure, halatang palusot na yon. At ikaw, ang tanga-tanga mo. Tumigil si Dave sa pag-ikot at seryosong tumingin sa kanya. Sige nga, ganito na lang, sa isang eksena ng Hero Saves Beauty, kapag hindi interesado si girl sa hero, anong sinasabi niya? Thank you for saving me, I will repay you by working like a cow or a horse. Pero kapag interesado siya, anong sasabihin niya? Sige nga, Luna Windsor, sagutin mo. Hawak ni Luna ang baba niya. Sasabihin ng girl, I will repay you with myself. Exactly. Ngayon gets mo na ang ibig sabihin ng repay you with myself. Ibig sabihin gusto ka niya. Gusto niya talaga. Halos pasabog na sigaw ni Dave sa tabi ng tenga niya. Kinamot ni Luna ang tenga niyang parang namanhid na. Parang may point ka. Hindi yan my point, totoo yan. Sagot ni Dave na akmang sisubog na talaga sa frustration. Tumayo si Luna, pinunasan ang puwet, tapos hinawakan si Dave sa balikat at pinaupo sa sofa. O siya, ikaw ang nagtatanong kanina, ngayon ako naman. Maingat siyang tiningnan ni Dave. Ano yun? Gusto kong itanong sa'yo, kung pumasok ka sa isang kwarto, at nakita mong yung taong gusto mo, na drug, naka-transparent nightgown, nakahiga sa king-sized bed na may rose petals, anong gagawin mo? Kabanata 107. Napatulala si Dave ng mga 3 segundo, tapos biglang namula ang tenga niya. Tinulak niya si Luna palayo. Luna Windsor, ang bastos ng isip mo. Leche ka, huwag kang magpaka-innocent dyan. Sagutin mo muna ang tanong ni Big Mama ng maayos. Bakit mo naman naitanong yun? Iwas ni Dave, hindi makatingin ng diretso. Ayaw niyang mahalata ni Luna na medyo masyadong graphic yung sinabi nito, at ang totoo. Ang naramdaman niya ay, sumagot ka muna, singit agad ni Luna. Nagtagal si Dave bago sumagot, at nang sa wakas ay nagsalita siya, parang garagal ang boses niya. Siyempre papatulan ko, lahat ng normal na lalaki, gagawin yun, okay. Maliban na lang kung hindi talaga niya gusto yung babae. Tumingin si Luna sa kanya na may kalahating ngiti, halatang nakuha na niya ang sagot na gusto niya. Bakit ganyan ka tumingin? Mali ba ako? Tanong ni Dave, halatang naihilang sa tingin niya. Tama ka naman. Oh, edi sabihin mo na kung bakit mo ako tinanong ng ganun. Samando si Luna, sabay alalay ng baba niya sa palad, parang naglalakbay ang isip. Alam mo ba kung anong ginawa ni Lucas sa ganong sitwasyon? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dave. Si Lucas Ford, anong ibig mong sabihin sa ganong sitwasyon? Ikinwento ni Luna ang buong nangyari. Basta, tinali ako ni Mario Ferrer at iniwan ako sa kama ni Lucas. Nanlaki ang mata ni Dave. Teka, anong ginawa ni Lucas? Wala, sagot ni Luna habang inaalala ang gabing yun. Pinakalma niya ako, kinausap niya ako para mawala sa isip ko yung gamot. Buong gabi, wala siyang ginawa. Wala siyang kahit anong ginawa na lumagpas sa linya. Tahimik lang siyang nasa tabi ko, kasama ako habang dumadaan ako sa pinakamasakit at pinakawalang kwentang gabi ng buhay ko. Hindi nakahimik si Dave. Napakagat siya sa labi, at halatang hindi alam kung ano ang sasabihin.
Tumingin sa kanya si Luna. Bakit sa tingin mo hindi niya ako ginalaw? Hindi ba siya normal na lalaki? O baka hindi niya ako gusto? Napakuyom ng kamao si Dave. Gusto kanya, sigurado ako dun. Yung ginawa ni Lucas, hindi ibig sabihin na hindi siya tunay na lalaki. Sa totoo lang, kabaliktaran pa nga, pinatunayan niyang mas lalaki siya kaysa sa kahit sino. Kung siya raw ang nasa sitwasyong yun, hindi niya alam kung kakayanin niyang magpigil. Tumanggo si Luna. Noong una, hindi ako sigurado. Natatakot ako I confirm. Pero ngayon, sigurado na ako. Gusto rin niya ako, kaya, may pangatlong posibilidad. Napatigil si Dave. Ano yun? Hindi dahil sa tanga ko, kundi dahil ibang level talaga siya. Hindi ako nagulat, at hindi ko pinagsisisihan na nagkagusto ako sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yun, medyo malungkot pero tanggap ang tingin ni Luna. Tahimik lang siya. Halos hindi makapagsalita si Dave. May gusto ka sa kanya. Ngumiti si Luna. Ayokong aminin, at matagal ko nang iniiwasan, pero totoo. Biglang sinuntok ni Dave ang mesa. Pula ang mga mata niya, punong-puno ng selos. Luna Windsor, gaano mo ba siya kakilala, ha? Gaano? Panlabas lang ang nakikita mo. Akala mo ba ganun lang siya ka-gentle? Alam mo ba na baliw na si Gia Quinn dahil sa nangyari sa kanya? Alam mo ba kung anong nangyari kay Mario Ferrer? Alam mo ba na ginamit niya pa yung aviation aircraft para lang polanan ng set at mainto yung kissing scene natin? At yung nangyari sa negosyo ng pamilya ko, siya ang may pagkanan ng lahat. Natahimik si Luna. Matagal siyang hindi nagsalita, bago mahina niyang sinabi, pero Dave, kahit minsan, hindi niya ako sinaktan. Kung matatakot ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa iba, kung lalayo ako at kamuhian siya, parang hindi naman patas yun sa kanya. Pwede mong sabihing tanga ako, o walang alam sa mga bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan, pero ang alam ko lang, mabait siya sa akin. Sobrang bait, wala pang kahit sinong umabot sa ganun. Napayuko si Dave, parang biglang nawalan ng gana, at nagsalita sa paus na boses. Gusto mo bang maging girlfriend ka niya? Ha, anong kalokohan yan? Mabilis ang sagot ni Luna habang tumingin sa kanya ng nakairap. May konting hiya pa naman ako sa sarili ko, no. Umiling si Dave, kunot noo. Hindi ko sinasabing hindi ka karapat-dapat. Ang punto ko, si Lucas Ford, masyadong kalkulado, delikado. Yung environment sa Ford family, hindi siya para sa'yo. Oy bro, salamat sa compliment sabat ni Luna, halatang hindi pinatulan ang drama. Alam ko naman kung anong klaseng tao ako. Wala akong ilusyon. Don't worry, hindi porket may gusto ako sa kanya magiging tangan ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. Alam ko kung anong dapat at hindi dapat. Pero sa halip na gamaan ang loob ni Dave, parang lalo pa siyang nabigitan. Para bang may espongha sa dibdib niya na unti-unting sumisipsip ng tubig hanggang sa parang sisabog na sa sikip. Alam mo bang anong klaseng tao ka talaga? Aniya, tila pigil ang emosyon. Masipag ka, hindi lang basta nagpapatawa o nagpapasikat. Kahit parang wala kang pake at puro ka sarcasm, alam mong tumingin sa maliliit na bagay. Marunong kang magmahal, marunong kang mapot. Deserve mo yung lalaking babagay sa'yo ng totoo. Napahinto si Luna, parang natigilan. Tapos biglang napatingin sa kanya na may halong kilig at biro. Oy, golden hair, grabe ka Ganyan pala image ko sa'yo. Hala, in love ka na ba sa'kin? Biglang nanigas ang likod ni Dave. Tangina mo. Natawa ng malakas si Luna, halos mapaiyak na sa kakatawa habang hawak ang tiyan. Hahaha. Pero matapos ang ilang segundo, bigla siyang tumingin kay Dave ng may kakaibang seryosong tingin. Alam mo, gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina. Sabi mo, kilala mo ako. Gaano mo ba talaga ako kakilala, Dave Thompson? Yung nakikita mo, yan lang yung parte ng sarili ko na pinapakita ko. Akala mo ba talaga, yun lang ako? Sa mismong sandaling tumingin si Luna sa kanya, parang kinilabutan si Dave. Para bang, nahulaan ni Luna ang nasa puso niya. Para bang sinadya ni Luna yung sinabi niya, para ipaalala sa kanya na, huwag ka nang umasang may mas higit pa sa meron tayo. Kabanata 108. Sa Ford Mansion. Tahimik na nakaupo si Lucas sa sofa sa living room, hawak ang isang German ng libro habang seryoso sa pagbabasa. Samantalang si Lucian ay parang may langgam sa puwet, paikot-ikot sa buong bahay, di mapakali. Kuya, si Dave yung kasama ni Little Luna ngayong gabi. Hindi ka ba interesado malaman kung anong pinag-uusapan nila? Pakiramdam ko, kakaiba ang topic nila. Tiyak may kinalaman sa'yo. Ni hindi tumingin si Lucas. Tahimik lang siyang nag-flip ng page sa binabasa. Hay nako, kasalanan mo to Sobrang old school mo kasi. Sabi ko nang lagyan natin ng bagyong lugar, ayaw mo. Ayan tuloy, ngayon, wala tayong alam. Ikaw, kalmado pa rin, ako tong hindi mapakali. Pero sa totoo lang, siya lang naman talaga ang nag-aalboroto. Hanggang sa dumating na sa punto na kahit ang palaging kalmadong si Lucas ay hindi na kinaya ang ingay. Tatahimik ka o uuwi ka? Hindi ako aalis. Gusto pa niyang hintayin na makabalik si Luna. Malay mo, makasingit pa ng chika. Paano siya makakatulog kung wala siyang masasagap na chismis? Mag-aalas 11 na, bakit wala pa rin sila? Reklamo ni Lucian habang kinakamot ang ulo. Tumunog bigla ang phone niya. Unknown number. Sino to? Ang late na bulong niya habang lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating siyang parang binuhusan ng 10 energy drinks. Kuya, jackpot, may recording ako ng conversation ni Luna at Dave. Hindi ako ang nag-set up ha. May paparazzi lang na nakatsambang na record yun.
Buti na lang, matinong tao yung boss niya, pinigilan agad, tapos tumawag sa akin para humingi ng sorry at sumipsep. Pero si Lucas, parang bato lang, walang reaksyon. Malamig niyang sinabi, sirain mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucian. Ha, kuya, bigay na ni Destiny to sa'yo, ayaw mo pa rin pakinggan. Mas naging malamig pa ang tingin ni Lucas. Kailangan ko pa ba ulitin? Natarante si Lucian at tumanggaw-tango ng mabilis, parang sisiw na may nakitang bigas. Oo na, sisirain ko, promise. Pero sa totoo lang, sa isip niya, sino bang tanga ang sisira sa ganyang kayamanan? Pwede namang itabi muna, di ba? Habang pinaplano niya kung saan itatago ang precious recording, biglang bumaba ang isang maliit na anino mula sa itaas at tumakbo papunta sa labas. Dumating na si Luna. Dali-daling sumunod si Lucian kay Little Treasure. Pagdating sa gate, nakita nga niya si Luna, nasa loob ng sasakyan ni Dave. Wala naman silang nahalatang kakaiba sa ekspresyon, pero mukhang lasing si Dave. Si Luna naman, mukhang hindi uminom masyado. Pagbaba ni Luna, agad niyang sinalubong si Little Treasure at binuhat ito. Darling, alas 11 na. Bakit gising ka pa? Di ba may usapan tayo? Huwag mo na akong hintayin. Pero si Little Treasure, kumapit sa kanya ng mahigpit at ibinaling ang tingin kay Dave ng matalim, alerto, na parang gwardya. Napangisi si Dave. Grabe naman to. May anak na si Lucas, tapos ganito pa kaloyal. Hindi patas to. Nabasa agad ni Lucian ang iniisip ni Dave at tapik niya ito sa balikat. Condolence, wala kang anak. Nang inig si Dave. Ha, anong pinagsasasabi mo? Lumapit si Lucian at bamulong, huwag ka na mag-deny. Gusto mo si Luna, di ba? Natigilan si Dave, pero mabilis siyang nag-poker face. Second uncle, seryoso ka ba dyan? Ako, gusto ko siya, imposible. Pinagmasdan siya ni Lucian habang hinahaplos ang baba niya. Ang labo, halata namang gusto mo siya, pero hindi ka pa rin umaamin. Anong problema? Habang karga ni Luna si Little Treasure at papasok na sana ng bahay, biglang tumunog ang phone niya mula sa bag. Sinagot niya yon nang walang tingin. Hello, sino to? Hello po, kayo po ba si Miss Luna Windsor? Yung boyfriend niyo po, na aksidente at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Kailangan niyo pong pumunta agad. Napakunot noo si Luna. Ha, boyfriend ko. Sabay-sabay na napatingin sa kanya sina Lucian, Dave, Lucas, at kahit si Little Treasure. Napatikhim si Luna. Baka po nagkakamali kayo. Wala po akong boyfriend. Pero yung number niyo po ang binigay niya bago siya mawalan ng malay. Kailangan niyo talagang pumunta. Ito po ang address ng ospital. Tapos binaba na ng kausap ang tawag. Napatingin si Luna sa phone niya na parang binuhusan ng sabaw. Ano to? Sino na namang lintik yun? Napadapa sa hood ng kotse si Dave, humajijek. Ex mo yan, sigurado. Sa sobrang desperado, kahit comatose na, ikaw pa rin tinawagan. Grabe ka talaga. Siniko siya ni Luna. Tumigil ka nga. Ano, pupunta ka ba, Little Luna? Tanong ni Lucian, naglalaway sa chismis. Pero obvious sa mukha niya ang sobrang excited kung sakaling pupunta ito. Napabuntong hininga si Luna habang pinipisil ang pagitan ng kilay niya. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kahit ano paman. Mas mabuting puntahan ko na lang siya. Paano kung kakilala ko pala yon? Pero, anong gagawin ko kay Little Treasure? Hindi pa siya natatapos magsalita, biglang yamakap ng mahigpit si Little Treasure sa leeg niya na parang ayaw na ulit mawalay matapos lang siyang muling makita. Hindi na tuloy niya maiiwan si Little Treasure, kaya napilitan siyang isama ito. At dahil ayaw namang magpaiwan ng anak niya, natural lang na sumama rin si Lucas. At syempre, si Lucian na laging volunteer ay agad na nagpresentang siya raw ang magmamaneho. Nakita naman yun ni Dave, at nang mapansing buong Ford family ay ready ng sumugod, wala nang hiyahiyang sumiksik din siya sa sasakyan. Ang resulta, lahat sila, sumama. Napailing na lang si Luna nang walang sinasabi. Pagdating sa ospital, gulo agad ang bumungad. Maraming ambulansya sa labas, may mga pasyenteng duguan sa stretcher, at abalang-abala ang mga paramedic. Para bang may malaking aksidente na naganap. Dali-daling tinakpan ni Luna ang mga mata ni Little Treasure gamit ang kamay niya. Ayaw niyang makakita ito ng mga ganong eksena. Darling, magulo dito sa ospital. Pwede bang dito ka muna sa kotse maghintay kay tita? Mahina ang bulong niya habang hinahaplos ang ulo nito. Kumapit lang si Little Treasure sa baywang niya. Nakayuko na parang ayaw magpaiwan. Sa totoo lang, inaantok na ito, pero pinipilit pa rin ang sarili na magising. Kaya yumuko si Luna at hinalikan ito sa pisngi. Little Treasure, please, makinig ka kay tita. Sandali lang ako, promise. Napapikit si Little Treasure, pero sa wakas, tumango na rin. Okay, aalis na ako. Lumingon si Luna sa likod kung saan nandoon sina Lucas at iba pa. Sasama ako, diretsong sabi ni Lucas. Sama rin ako, ani Dave. Sabay pa talaga. Napahawak si Luna sa sentido. Ay, sakit sa ulo nito. Sobrang delikado pag mag-isa ka lang, sabing seryoso ni Lucas. Gusto ko lang makita kung sinong hinayupak na yon, single ni Dave, sabay irap. Napatitig si Luna kay Lucas, tapos kay Dave. Sa huli, napako ang tingin niya kay Lucian. Nagblink lang si Lucian na clueless. Bakit ako tinitingnan ng sister-in-law ko? Sa huli, nagsalita si Luna. Hindi ko alam ang sitwasyon sa loob, kaya mas okay kung may kasama ako. Second young master, ikaw na lang ang sumama sa akin. Lucas, ikaw na lang muna ang magbantay kay Little Treasure, please.
May dumaan na anino sa mata ni Lucas, pero tumago siya. Okay. At ikaw naman, Dave Thompson, sabay tingin niya dito na may inis. Tumigil ka na, hindi mo ba alam na kahit saan ka magpakita, pwedeng maging headline agad? Gabi na, sa ospital pa, gusto mong mapabalita ulit. Grabe ka sakin, kay Lucas, ang lamang mo. Sakin, galit agad. Reklamo ni Dave, mukhang mas nasaktan pa emotionally kaysa physically. Go, go, go. Little Luna, ako nasasama sa'yo. Sigaw bigla ni Lucian na tuwang-tuwa, halos sumayaw na sa tuwa. Ang saya niya sobra, bigla siyang naging winner sa gitna ng away. Ito ang tinatawag na third-party blessing. Sa emergency room. Sobrang gulo, nagtagal pa si Luna bago niya mahanap ang doktor na tumawag sa kanya kanina. Hello po, ako si Luna Windsor. Nasaan po yung lalaking tinutukoy niyo? Tama, ikaw nga si Luna Windsor. Naoperahan na siya, ngayon nasa room 307, ika-12 floor. Bilasan mo na, kailangan siyang ma-identify. Wala siyang kahit anong ID. Okay, salamat po. Agad silang tumakbo ni Lucian paakyat, pero puno ang elevator, kaya napilitan silang akyatin ang 12 palapag. Literal na hagdanan. Grabe, parang pinag-tripan sila ng tadhana. Hingal na hingal si Luna habang si Lucian ay parang naglalakad lang sa park. Ang saya pa rin. At doon na-realize ni Luna kung bakit naging successful si Lucian Ford sa pagpapatakbo ng Glory World Entertainment, yung passion niya sa chismis, unbeatable. Kabanata 109. Sa wakas, nakarating din sila sa Ward 307. Hingal na hingal si Luna at nakayuko pa sa pagod, pero hindi na nakapagpigil si Lucian. Binuksan agad ang pinto kahit hindi pa siya nakakatayo ng maayos. Isang segundo pa lang ang lumipas, hindi pa man niya makita kung sino ang nasa loob, biglang nanlumo ang mukha ni Lucian. Binagsak ang pinto at agad siyang humarap kay Luna, hawak ang magkabilang balikat nito. Little Luna, tara na, kalimutan mo na, kanina pa ako excited, tapos iyan lang pala, hayaan mo na siyang mamatay. Ha, sino ba yan at ganyan ka mag-react? Maniwala ka, hindi ka magsisising umalis. Si, Yuan ba, bulong ni Luna, halatang kinutuban. Tumigas ang ekspresyon ni Lucian. Pakiramdam mo lang yun. Totoo nga, siya yun. Kaya tara na. Hindi ako pwedeng umalis kung siya nga, sagot ni Luna, sabay tanggol ng kamay ni Lucian sa balikat niya. Tumalikod na siya para pumasok sa loob. Napakamot ng ulo si Lucian, sabay tadyak ng paang parang batang napapraning. Little Luna, bakit ka pa nagmamalasakit sa kanya? Hindi pa ba tapos yang sa inyo? Hindi na siya pinansin ni Luna. Tahimik siyang pumasok sa kwarto. At nakita nga niya si Yuan na nakaratay sa kama. Tahimik itong nakahiga, may IV sa kamay, at natatakpan ng manipis na kumot ang ulo. Dahan-daang umupo si Luna sa gilid ng kama. Inayos ang buhok ni Yuan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naging banayad ang tinig niya. Yuan. Nanliit ang mga mata ni Lucian sa narinig. Putek, anong nakita ko? Anong narinig ko? Naglamang pa si Luna sa ex niya. Buti na lang hindi sumama si kuya, kung hindi, tiyak may mamamatay. Pero bago pa siya makatapos mag-isip, biglang bumalat ang malamig na hangin sa likuran niya. Paglingon niya, Diyos ko, nandun ang kuya niya. Bro, ba't andito ka? Nasa braso ni Lucas si Little Treasure at nasa likod nila si Dave. Lahat sila ay umakyat. Mukhang hindi na nakatiis si Little Treasure kaya isinama na siya ni Lucas, at syempre, kasunod agad si Dave. Patay, tapos na ang laban. Sa loob, gumalaw si Yuan. Mapatla ang mukha, nakakunot ang noo, at dahan-daang iminulat ang mata. Luna, kamusta pakiramdam mo? Tanong ni Luna ng mahinahon. Tila naguluhan si Yuan, nanaginip ba ako? Palagi silang nag-aaway sa tuwing magkikita. Hindi niya na maalala kung kailan huling naging mabait si Luna sa kanya. Pero ngayon, may pag-aalala sa mga mata nito. Tinawag pa siya sa pangalan niya. Pero agad din bumalik sa normal si Luna. Tumayo siya at bumalik sa pagiging malamig at kalmado. Kakatapos mo lang maoperahan. Sabi ng doktor okay ka na, pero may kaunting concussion ka pa. Kailangan mong manatili sa ospital hanggang sa makabawi. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. Pagharap niya paalis, biglang hinawakan ni Yuan ang pulso niya. Huwag kang umalis, Luna, please. May kailangan ka pa. Ako, kumakabog ang dibdib ni Yuan habang nilalabanan ang emosyon. Alam kong wala na akong karapatan at hindi mo na kailangan, pero gusto ko pa ring humingi ng tawad, sorry. Nagkamali ako sa'yo, alam mo ba? Noong akala ko mamamatay na ako, ang tanging nasa isip ko lang, hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa'yo. Sa labas ng pinto, hindi mapakali si Lucian. Nakita niya kung paanong hawak-hawak ni Yuan ang pulso ni Luna at nanlaki ang mata niya sa takot. Paglingon niya, at nakita ang mukha ng kuya niya. Ay putek, galit na galit, nagngingit-ngit, hindi na ito biro. Yuan, malamig na sabi ni Luna, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasi kahit bigyan ka pa ng isa pang pagkakataon, siya pa rin ang pipiliin mong paniwalaan. Mali ka, sabat ni Yuan, hindi na ako. Huwag mo sabihin hindi, patuloy ni Luna. Tingnan na lang natin ang nangyari. Sinabi ni Snow sa'yo na wala siyang kasalanan at sinisi ang lahat kay Ryan Parker, di ba? At naniwala ka na naman. Kung sabihin ko sa'yo ngayon na nagsisinungaling siya, maniniwala ka ba? Hindi siya sinagot agad ni Yuan. Umiwas pa ito ng tingin, bago dahan-daang nagsalita. Sisikapin kong imbestigahan ang totoo. Umiling si Luna na may pait ang ngiti. Ang totoong paniniwala, hindi kailangan ng imbestigasyon.
Noong pinili mong paniwalaan siya, hindi mo man lang ako pinakinggan. Luna, ako. Yuan. Nagangat ng tingin si Yuan, biglang naging alerto. Tinawag na naman siya ni Luna sa tawag na matagal na niyang hinahanap. Tumalikod si Luna at tumingin sa bintana, sa kadilimang nasa labas. Parang bumalik siya sa nakaraan. Yuan, naaalala mo ba? 9 years old pa lang ako noon. Gustong-gusto ko yung bag na may print ng idol ko. Pero ayaw akong bilhan ng magulang ko. Tapos biglang nawala yung $50 sa bahay. Ang lola ko, agad akong pinagbintangan. Naging kainahinala ako sa mata ng lahat. Pati si Theo, na palagi kong kakampi, naniwala na ako ang kumuha kasi alam niyang gusto ko talaga yung bag. Hindi na kinaya ni Yuan. Nanginginig na ang buong katawan niya at namumula ang mga mata. Napangiti si Luna, pero malungkot. Ikaw lang ang naniwalang hindi ako ang kumuha. Ikaw ang sumama sa akin, kumatok sa bawat bahay ng mga batang naglaro sa bahay, hanggang sa matagpuan natin kung sino talaga ang kumuha. Alam mo ba, noon, sinabi ko sa sarili ko, kapag lumaki ako, ikaw ang gusto kong maging asawa. Luna, tama na, pakiusap ni Yuan, napapikit sa kahihiyan. Sa labas, gusto nang sumigaw ni Lucian. Sister-in-law, tama na please. Delikado, feeling ko mawawala ang buong ospital mamayang madaling araw. At totoo nga, ang espiritu ni Lucas sa labas ay sobrang dilim at nakakatakot. Halos ma-overwhelm pati ang selos ni Dave. Kaya tumikim si Lucian at dahan-daang umatras palayo sa kuya niya. Habang lahat ay nakatutok sa loob, biglang pumawala si Little Treasure mula sa hawak ni Lucas at tumakbo papasok. Parang batang lobo, agad niyang hinablot ang kamay ni Luna, sabay yakap ng mahigpit sa hita nito. Galit ang tingin niya kay Yuan, parang naglalagablab ang apoy sa malaanghel niyang mga mata. Putek, Little Treasure, sigaw ni Lucian, gusto nang sumugod, pero hinarang siya ni Lucas. Napakunot noo si Lucian, pero gets na niya, mas lalaki ang gulo pag ako pa ang sumunod. Sa loob, natigilan si Luna sa biglang pagdating ni Little Treasure. Ha, darling, anong ginagawa mo dito? Sumilip siya sa bintana ng pinto at ayon, nakatayo lang doon sina Lucas at ang iba pa. Tumangala si Little Treasure, at nakita ni Luna ang namumuong luha sa mata ng bata. Hanggang sa bumagsak na ang malalaking patak sa pisngi nito. Natarante si Luna. Ay, don't cry, darling. Anong nangyari? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Uuwi na tayo, okay. Binuhat niya si Little Treasure at handa nang umalis, pero biglang nagsalita si Yuan mula sa likod. Luna, sino yang bata? Anak mo ba siya? Nang hindi man lang namamalayan, iniangat ni Luna si Little Treasure at pinatong ang pisngi nito sa balikat niya. Dahan-dahan niya itong hinaplo sa likod habang casual na sumagot. Anak ng kaibigan ko, sige na, mauna na ako. Pagaling ka, sasabihan ko na lang si Snow na pumunta rito mamaya. Aniya na tinungo na ang pinto. Pagkaalis ni Luna, nakatitig lang si Yuan sa pintuan. Tulala at hindi pa rin makapaniwala. Ano bang meron sa batang yun? Bakit sa isang iglap, parang kamukha ni Luna, lalo na sa mga mata. Biglang pumasok sa isip niya ang isang bangungot mula 5 taon na ang nakalipas. Ang tungkol sa batang hindi na ipinanganak. Kung nabuhay iyon, kasing edad na sana ng batang nakita niya ngayon. Tangina, anong iniisip ko? Kalokohan. Patay na ang batang yun, matagal na. Oo, patay na, wala nang paraan para mabuhay pa yon. Makalipas ang 5 segundo mula nang tumakbo si Little Treasure sa loob, lumabas na si Luna. Si Lucian naman ay hindi napigil ang pumalakpak ng palihim, ni Swan, bunso. Pagtingin ni Luna sa mukha ni Lucas, alam na agad niya. Magagalit ito, kaya agad siyang samalo, bago pa man makapagsalita si Lucas. Huwag mong pag-alitan si Little Treasure, bata lang naman siya. Hindi naman siya naging sagabal sakin. Napabuntong hininga si Lucas, sinasanay mo masyado. Ang nakakatawa, kahit sinasaway niya si Luna, parang wala naman talagang galit sa tono niya. Si Dave, na nasa gilid lang ay napailing. Napakabilis magbago ng ekspresyon nitong si Lucas. Mula malamig na galit, naging lamang agad pagkakita kay Luna. Mas mabilis pa sa pag-flip ng pahina. Grabe, ang arte. Ikaw kasi, sobrang istrikto. Ako na lang ang bumabawi. Hinaplos ni Luna ang buhok ni Little Treasure. Sandaling kumislap sa mata niya ang isang lungkot na hindi agad napansin ng iba. Kung hindi niya pagmamalambutin si Little Treasure ngayon, kailan pa? Pagbalik nila sa kotse, inakay ni Luna si Little Treasure sa kandanggan niya. Mabilis itong nakatulog. Pero si Lucian ay halos sumabog na sa pagpipigil. Sa rearview mirror pa lang, nagsimula ng magtanong. Little Luna, bakit ang lamang ng tawag mo sa pangalan ni Yuan, tapos yung kwento nyo kanina, ano yun? Baka naman nagbabalik ang dati mong feelings. Ha? Napasinghap si Dave mula sa front seat. Nagbabalik, my ass, ako nga halos malinlang na naman. Akala mo mahinhin na babae ulit. Tapos may beauty trap pa. Umarte pa sa harap ni Yuan. Napataas ang kilay ni Luna habang nakangisi. Oy, ang Golden Retriever marunong na mag-analyze ha. Nagets mo agad drama ko. Pero si Lucas, na nakaupo sa tabi ni Luna ay nanatiling tahimik, pero halatang malamig ang aura. Alam niya agad na peke ang lamang ni Luna kay Yuan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya bad trip. Ang ikinasama niya ng loob. Gumamit si Luna ng beauty trap, pero hindi sa kanya. Kabanata 110. Ay wait lang, kailangan ko pa palang tawagan si Snow. Nakayakap pa rin si Luna kay Little Treasure habang inaabot ang phone. Akin na siya, kinuha ni Lucas si Little Treasure mula sa bisig niya.
Tumawag si Luna at agad sumambulat sa kabilang linya ang boses ni Snow na matulis, matalim, at lason ang bawat salita. Luna, anong kailangan mo? Tatawag ka lang para magyabang. Malandi kang hayop, siguradong tuwang-tuwa ka ngayon na nawalan ako ng lahat, ano? Pero wag kang masyadong masaya. Akala mo ba maniniwala si Yuan, pati sina Mommy at Daddy sa mga kasinungalingan mo? Isa kang cheap na probinsya nang nakuha lang ang lahat dahil sa... Tahimik lang si Luna habang pinakikinggan ang bawat mura. Hanggang sa nagsalita siya ng mahinahon pero matalim. Miss Windsor, paalala lang, naka-speaker ka ngayon. At si Yuan ay katabi ko lang. Sa kabilang linya, biglang natahimik si Snow. Walang imek, walang sagot. At pagkatapos ng ilang segundo, binaba niya ang tawag. Hindi mo na lang ma-imagine ang hitsura ni Snow nung marinig niya yon. Paano kaya siya natarante? Gaano kaya kabilis niyang binaba ang tawag sa kaba? Faf, Little Luna, ang sama mo talaga. Siguradong natakot ng sobra yung bruha. Humalaklak si Lucian, halatang bilib na bilib. Ngumiti lang si Luna. Tinatawag mo yun ng masama. Grabe, ang hina mo pa. Level 1 pa lang yan. Eto, pikita ko sa'yo yung totoong masama. Kinagat niya ang labi niya, saka pinindot ang isang button sa phone. Sumunod na tumunog sa paligid ang malinaw na recording ng naging usapan nila ni Snow. Oo, na-record niya lahat. Ang original plan niya, tatawagan niya si Snow sa harap ni Yuan at i-speaker para mismong si Yuan ang makarinig sa totoong ugali ng babae. Pero nang dumating si Little Treasure, naiba ang plano. Buti na lang, hindi naapektuhan ang resulta. Kaunting edit lang ang ginawa niya sa recording, sa kanya ito pinadala kay Yuan. Habang pinapanood ang pag-send ng file, napabuntong hininga siya. Sayang, hindi ko na magagamit ulit tong style na to. Sigurado, magiging maingat na yon sa mga susunod na tawag. Pero at least, kahit isang beses, sulit na rin. Alam naman ni Luna na never aaminin ni Snow ang paninira niya. Ang target lang niya ngayon, itanim ang butil ng pagdududa sa puso ni Yuan. At ngayong nangyari na yon, panahon na para panoorin ang dalawang asong magkakagatan. Nanginig si Lucian, at halatang natakot. Little Luna, please ha. Kung sakaling may magawa akong nakakainis sa'yo, sabihin mo na lang ng diretso. Sige, suntukin mo pa ako kung gusto mo. Huwag mo lang akong gamitan ng mga evil technique na yan. Natatakot ako. Tumawa si Luna at diretsahang sumagot. Huwag kang mag-alala, dahil sa kapatid mo, palalampasan kita. Biglang kumislap ang mga mata ni Lucian. Aba, may ganun pala si kuya. May immunity clause. Pero sinaman lang siya ng tingin ni Luna. Oo naman, boss ko siya, tagapagligtas ko pa. Kung para sa kanya, willing akong maging kabayo. Nang marinig ni Lucas ang sinabi ni Luna, isang tila liwanag ang dumaan sa mga mata niya. Parang bulalakaw, isang kisap, tapos dilim ulit. Tahimik lang siya, pero ang isip niya, gulong-gulo. Alam niya, o pakiramdam niya na may nagbago sa ugali ni Luna mula ng gabing yun. Kahit sinisikap nitong maging maingat, ramdam niya. Una, isinama pa si Lucian sa ospital. Pangalawa, yung sobrang lapit niya bigla kay Yuan. Tapos, parang sinadya pa niyang magpakita na parang schemer, para may insulto siya, para layuan siya. At sa huli, inulit pa niya na boss lang niya ito. Para iguhit ulit ang malinaw na linya sa pagitan nila. Parang palaka na unti-unting niluto sa maligamgam na tubig. Inaalagaan, pinapaasa, pinapasanay. Pero ngayong alam na ng palaka na niluluto siya, tumalilis ito palayo. Oo, magaling si Luna. Magaling na estudyante. Kayang-kaya niyang i-apply sa totoong buhay ang mga natutunan niya. At ngayon, si Lucas Ford. Parang kinain niya ang sarili niyang bitag. Nahulog sa kulungan siya mismo ang nagdisenyo. Alam niyang nilalayo siya ng babae. Pero kahit alam niya, wala siyang magawa para pigilan ito. Kinagabihan, sa Ford Mansion. Nakahiga si Luna sa malambot at malawak niyang kama, pero kahit anong gawin niya, hindi siya makatulog. Kaya ayon, binuksan na lang niya ang phone niya at nag-login sa social media account niya. Habang pa-browse-browse siya sa moments, parang lutang lang ang utak niya. Tapos bigla na lang siyang nag-type ng, Had I not seen the sun, I could have borne the shade, but light a newer wilderness, my wilderness has made. Tulayon ni Emily Dickinson. Hindi niya sure kung bakit, pero ang sakto lang sa nararamdaman niya ngayong gabi. At syempre, ang pinakaunang nag-comment, si Lucian Ford. Oh, buhay na naman ang lahat, may mga bulaklak, may spring, may mga hayop. Iwaw, amoy na amoy ko ang pag-ibig. Napangiwi si Luna, tangina Lucian Ford na ito, ang bilis nag-reply, hindi kaya to natutulog. Pero hindi lang pala siya ang gising. Pati si Dave ay gising pa. At may pa-comment din. Ang asim, nalalaglag na ang mga ngipin ko sa kaswitin. Ready na sanang sumagot si Luna ng supalpol kay Dave, pero biglang may narinig siyang click mula sa pinto. Napahinto siya sa pag-type, tinabi ang phone, huminga ng malalim. Hindi siya takot, hindi rin alert, pero, kinakabahan. Kilala niya ang yapak na yon. Si Lucas Ford yun. Pero, anong ginagawa ni Lucas sa kwarto niya ng ganitong oras? 3M na to ah. At ang pinaka-weird sa lahat, never pumapasok si Lucas sa kwarto niya nang hindi kumakatok. Habang litong-lito si Luna sa nangyayari, lumapit ang pamilyar na anino sa gilid ng kama niya. Walang ilaw, wala ring buwan, ang dilim sa kwarto, pero aninag pa rin ang silwete ng lalaki. Tahimik lang siyang nakatayo roon. Hindi gumagalaw. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Luna.
Papabiro na sana siya para basagin ang katahimikan, pero bigla siyang napahinto. Teka, sleepwalking to, si Lucas ay nagsasleepwalk na naman. Hawak-hawak pa niya ang hininga niya para lang hindi siya magising. Pero, anong gusto niyang gawin? Lumipas ang 5 segundo, lumakad si Lucas paban, umupo sa gilid ng kama, binuksan ang kalahati ng kumot, at walang kabog-abog na humiga sa tabi niya. Nanigas ang katawan ni Luna. Pero hindi pa yun ang lahat. Pagkahiga ni Lucas, agad siyang umakbay gamit ang mahaba niyang braso at hinayla si Luna papalapit, niyakap siya na parang unan. Mas lalong hindi nakatinag si Luna. Damay kitang mukha niya sa dibdib ni Lucas. Rinig niya ang banayad nitong paghinga. Ramdam niya ang init ng palad nito sa baywang niya. Nalalanghap niya ang mabangong amoy nito na sariwang sabon, konting kolon, at yung natural niyang amoy na nakakabaliw. Lord, I'm too young to die. Sa isip niya, parang tumakbo siya ng 800 kilometers habang sumisigaw ng, bakit ako? Pero sa totoong buhay, hindi siya makagalaw. Hindi makasigaw. Internal bleeding na lang ang peg. Naalala niya bigla yung unang beses na nag-sleepwalk si Lucas. Sabi pa nga niya noon, kung ano ang iniisip mo sa araw, siya mong napapanaginipan sa gabi. At sinabihan pa niya si Lucas na maghanap ng babae. Ngayon, gets na niya. Fully. Crystal clear. Kung ano raw iniisip mo sa araw. So, ngayon, anong gagawin niya? Maghihintay na lang ba siya hanggang sa kusa itong umalis? Dati, pwede pa siyang magpakadidma dahil hindi niya alam. Pero ngayon, alam na niya. Sinubukan niyang kumalas ng dahan-dahan. Pinilit niyang iginalaw ang katawan. Pero kahit naliligo na siya sa pawis at pagod na pagod, walang epekto. Parang yakap siya ni Thanos, walang takas. Hindi siya pwedeng gumamit ng lakas. Ayaw niyang magising ito. Kaya sa huli, sumuko na lang siya. Fine, bahala ka, matulog ka na lang dyan. Wala ka rin namang maaalala bukas, di ba? Sa labas ng bintana, dahan-daang umurong ang ulap at sumilip ang buwan. Pumasok ang malamlam na sinag sa kwarto. Pinaglaruan ng mga anino, pinailawan ang mukha ni Lucas. At nang magtagpo ang mga mata nila Luna, hindi siya handa. Masyadong malapit, masyadong gwapong threat sa mental health niya. Muli, parang may tambol sa dibdib ni Luna. Boom, boom, boom. Takot siyang baka magising si Lucas sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa ilaw ng buwan o dahil sa lalaking nasa harap niya, pero hindi niya napigilang idampi ang kamay sa pisngi nito. Lucas, bulong niya. Wala naman siyang maalala bukas, di ba? Kaya ibig sabihin, pwede niyang gawin ang kahit ano. At sa sandaling yun, parang may nabuhay sa kailaliman ng puso niya. Isang hayop na matagal nang nakakulong. Hinaplos ni Luna ang noo ng lalaki. Tapos ang kilay, ang mga mata, ang ilong, at sa huli, tumigil ang kamay niya sa labi nito.